Gagawa tayo ngayon ng spring rolls. Pangkaraniwan na makikita natin ito sa mga iba-ibang handaan. Maraming version ang spring rolls. At ito ang version ko. At syempre, bago tayo mag-umpisa, titikman muna natin ang niluluto natin dahil para sigurado tayo na talagang masarap ang niluluto natin. At dito sa paggawa ko ng spring roll na to, ipapakita ko rin sa inyo kung paano mapapadali ang trabaho nyo sa paggawa ng spring roll, lalong-lalo na kung pangmaramihan na ang gagawin nyo. Kaya tara, umpisahan na natin sa paghahanda ng mga iba-ibang ingredients. Iga-grind lang natin tong isang malaking carrots. Sisiguraduhin natin na ito ay pinong-pino na. At isusunod naman natin sa paggiling ang shrimps. Sisiguraduhin natin na talagang nababalatan nyo na ang shrimps bago natin ito igigiling. At siguraduhin natin na talagang pinong-pino ang pagkagiling natin ito. At ngayon, gagamitan ko ito ng 1.5 kilo na giniling na baboy. Ilalagay ko na rin yung giniling natin na carrots. Lalagyan ko rin ito ng 2 itlog. Garlic powder. Pwede rin tayo ditong gumamit ng sariwang bawang, isama lang natin sa paggiling dun sa carrots. Lalagyan ko rin ito ng onion powder. Asin. Asukal. Patis. Oyster sauce. Paminta. At wag na nakakalimutan na lalagyan natin ito ng luya dahil isa ito sa nagpapasarap sa spring roll natin. At isusunod ko naman sa paglagay ang shrimps. Ang shrimps naman optional lang ito. Pwede naman puro ground pork or puro giniling na baboy ang gagamitin natin. Sisiguraduhin natin na ang giniling na baboy natin may halong taba-taba para hindi masyadong dry ang lumpia natin or spring roll. At kailangan lang natin itong hahaluing mabuti. Sisiguraduhin natin na nahahalo natin ang pinakailalim din nito. At kung nahalo naman natin itong mabuti, pwede na nating umpisahan ang pagbabalot ng lumpia natin. Ayan. Gagamitan ko ito ng ganito kalaki na lumpia wrapper. Pero kahit anong wrapper ng lumpia ang gagamitin nyo, walang problema. Ang gagawin ko sa lumpia wrapper, kailangan ko itong balutin ng medyo mabasa-basa na paper towel para hindi siya madaling matuyo. Kailangan kasi sa lumpia wrapper hindi ito mahanginan para hindi tayo mahihirapang magbalot ng lumpia natin. Ngayon gagamit ako ng icing bag. So icing bag ang gagamitin ko para pantay-pantay ang paggawa natin ng lumpia at para magkasing laki ang lumpia natin. So ayan, lalagyan lang natin ito ng laman pero wag natin masyadong punuin para hindi tayo mahihirapang mag-control sa paggawa ng lumpia. Kailangan katamtaman lang. Ayan. At nilagyan ko rin ito ng pang-ipit sa ibabaw para hindi ako mahirapang maghawak nito. At ngayon, umpisahan na natin ang pagbabalot ng lumpia. Sa paglagay naman ng laman ng lumpia, nasa inyo na yan kung gaano karami or gaano kalaki ang ilalagay nyo. Pwede nyo naman putulan yung pinakadulo ng icing bag kung gusto nyo na medyo marami-rami or medyo malaki-laki ang ilalagay nyo. Kung napapansin nyo, nilalagyan ko ng laman ang hanggang dulo ng lumpia wrapper. Kasi hindi ko isasara yung pinakalumpia natin. Isa ito sa mga sekreto para magtatagal or mananatili ang pagiging crunchy ng lumpia. Kailangan hindi isasarado ang magkabilang side para may matatagusan ang init ng mantika sa kabilang side. Pag wala kasing matagusan ang init ng lumpia at mananatili itong nakakulob sa loob, mabilis itong lumambot. Kaya ganyan ang sekreto ng ibang mga nagpapaparty kung bakit mananatiling malutong yung mga lumpia nila. Hindi nila sinasara yung dulo. Ako naman hindi ko masyadong dinadamihan ang paglagay ng laman para sigurado ako na talagang maluluto yung pinakaloob nito. Kasi pag medyo makapal kasi ang pagkalagay natin, magtatagal din ang pagluluto natin sa lumpia at baka masunog na yung pinaka-wrapper niya tapos yung pinakailalim niya hindi pa naluluto. Kaya tingnan nyo guys, napakadali lang. Sa pagkakat naman ng lumpia, nasa inyo na yan kung gaano kalaki ang gagawin nyo. Pwede nyo ring hatiin sa gitna lang para maging 2 or pwede nyo naman siyang tatluhin. So nasa inyo na yan kung gaano kahaba ang gagawin nyo. Ayan.
At dito naman, kung napapansin nyo rin na hindi ko pinagdikit-dikit ang paglalagay ko dito sa lumpia kasi kailangan ko muna siyang ilagay ito sa freezer. Ayan, para hindi siya magdikit-dikit pag ito'y tumigas na at madali lang itong tanggalin. Hindi ko pa kasi siya lulutuin agad-agad. So ang gagawin ko kasi nito, ilalagay ko muna ito sa freezer. Saka ko na ito lulutuin. At ngayon, lalagyan ko ito ng plastic sa ibabaw. Para sigurado ako na hindi magkakadikit-dikit ang mga lumpia na ginagawa ko pag nilalagay ko ito sa freezer. So may pangalawa pa kasing layer na ilalagay ko dito. At dahil nga pang konsumo lang namin ito sa bahay, kaya hindi ko ito lulutuin agad-agad ang lahat. Unti-untiin ko ito sa pagluluto, kaya ilalagay ko muna sa freezer yung iba. At ayan, nasa pangalawang layer na tayo. Ayan, medyo marami-rami ang nagagawa ko sa 2 kilo na ground pork. Ito na yung nagagawa ko na spring rolls. Ang gagawin ko nito, ilalagay ko muna ito sa freezer, patitigasin ko muna ito. Para bukas, pag tumigas na siya, saka ko siya ililipat sa mga maliliit na container or sa mga plastic. Hindi ko siya pwedeng idiretso sa mga maliliit na container or plastic kasi magdidikit-dikit sila. Sa ganito kasi, kung nakikita nyo, hindi siya masyadong madikit. So, kailangan patigasin ko muna ito at saka ko siya ililipat sa mga container. At anytime na gusto ko magluto, kukuha na lang ako. Itong ganito ang ginagawa ko para hindi na ako mahihirapan mag-isip kung anong uulamin namin araw-araw. So, gumagawa ako ng pangmaramihan talaga. And thank you for watching. Follow for more.